Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Babaon tayong Muli. magkasama tayo, naghiwalay na eh. Opo, So, medyo... yan malungkot. Pero ulitin ko lang yung pagkaintindi ko. Sa tingin nyo, kung tumakbong presidente si Sara, kanya yan? Oo, nung araw, walang tatalo. Walang tatalo. Dahil kumitin kami lahat eh. Opo. So tama ba yung sinabi niya na the president was mine already? Yes. Sinabi niya yun. Opo. Tama yun. Tama po yan. Tama yun. Opo. So yung pong nangyari, tumakbo nga si BBM na presidente. Tinuloy-tuloy na lang. Tinuloy-tuloy na lang po. Ano po ba talaga ang plano? Tumakbong presidente si BBM tapos... Hindi, vice ang plano lang. Hindi, ibig sabihin po, ngayong nanalo si BBM, si Sara Icon, ang talaga bang intensyon nun pagkatapos ni BBM si Sara 2028? Ganun po ba? Pwede, yun. Ganun po ang usapan. Ang usapan. Para, nung tinawagan ko na si Inday Sara, maraming salamat Manong, pero hindi na ako tatakbo, masira ang posisyon. Next time na lang. Next time na lang, sabi niya. Tapos nag-decide na tumakbong vice para mag-aral muna ako, sabi niya. Ayun, mas maganda ako. Kasama na sila. So kaya siya nag-slide tumakbong vice para mag-aral. Kaya lang, ito nangyari. Nangyari na. Opo. That time, hindi kasi kilala ni Bongbong si Mayor Sara. Binisita namin para mag-happy birthday noong 2021. Ang pakay ko, sana piliin ni Inday Sara, pag tumakbo siyang Pangulo, si Bongbong bilang Vice President. Kasi galing si Bongbong sa talo sa 2016. Piliin bilang President? Bilang Vice. Okay. Para mag-tandem sila. Kasi tatakbo nga na Presidente si Sara, akala ko, at sana, akala ng lahat. Kasi ang lakas-lakas ni Sara, parang 27% siya. Lahat nangungulelat, 14, 13. Ang layo niya talaga sa lahat. Ano to, mga... mga April 2021. She was way ahead talaga naman. Alam naman natin, walk over yon kung tumakbo siya noon. Kayo ang lumapit sa kanya. Oo, kami ni Bongbong pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo. Baka sakali swertehin tayo. Ang daming pumunta sa Davao noon. Lahat nag-o-audition para maging vice. Tapos, yun nga, ang nangyari, ayaw na ni Sara na tumakbo. Hindi na niya gustong mag-president o vice president man. Sabi niya, hindi bale na. Dito na ako sa Davao. Walang gulo. Ako magme-mayor. End of story. Ayoko na dyan. Magulo. And, nung nangyari yun, sinabi ko sa kanya, huwag ka naman ganyan. Lahat umasa sa'yo. Huwag kang paasa. Huwag kang ganyan. Mag-vice president ka kaya. Ayun, sabi niya, tumakbo na kayo. Tumakbo na kayo. Ganyan. Kayo na tumakbo dyan. Tapos nag-file si Bongbong. Sabi ko, kakahiya naman to. Wala naman siyang kasama. Samahan mo na lang. Ayun. Tapos after a while, na-convince din. At pumayag siya na mag-vice. Ayun. Kaya nga nalulungkot ako ngayon dahil may hidwaan na at yun, nag-resign na sa kabinete. Itong hidwaan, is this ilang percent pa misunderstanding lang? O baka hindi nagko-communicate? Maraming bulong-bulong? Diba, alam mo naman, diba? Alam mo naman, maraming manggagatong. Manggagatong. Oo, mga ambisyoso, mga interesado, naiinggit. So, sinisiraan yung isa sa isa. At yun, naintindihan namin at nakikita ko naman, grabe naman ang upak, ang banat, ang tiis ni VP. Kaya, wala na siguro kailangan magtanong. Obvious naman kung ano nangyari.